Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang." At siya pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay paghawak. May napansin ka na ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang simpleng paghawak? Kapag umiiyak ang isang bata, minsan, hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Isang paghawak lamang sa kanyang kamay o isang yakap ng kanyang ina, kumakalma na siya. Kapag may kaibigang dumaraan sa matinding pagsubok, minsan, hindi sapat ang mga salita. Ngunit ang isang mahigpit na paghawak sa kanyang kamay ay nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kasama mo ako." Ang paghawak ay hindi lamang pisikal na kilos. Ito ay wika ng pagmamahal o language of love. Wika ng pag-asa. Wika ng pananampalataya. At marahil ito rin ang nais ituro sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ayon kay San Mateo, 2 tao ang lumapit kay Jesus. Magkaiba ang kanilang pinagmulan. Magkaiba ang kanilang kalagayan. Magkaiba ang kanilang pangangailangan. Ngunit iisa ang nais nila sa kanilang puso't kalooban. Pareho silang nangangailangan ng himala. Ang una, isang pinuno ng sinagoga. May katungkulan, may posisyon, may respeto sa lipunan at iginagalang ng mga tao. Lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, namatay na ang aking anak. Ngunit kung pupunta ka at ipapatong mo ang iyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli." Napakalaking pananampalataya nito. Hindi siya humiling ng mahabang panalangin. Hindi siya humiling ng espesyal na ritual. Naniniwala siyang sapat na ang paghawak ni Jesus. At habang papunta si Jesus sa bahay ng pinuno, isa namang babae ang palihim na lumapit kay Jesus. At siya'y 12 taon na dinurugo. 12 taong nagdurusa. 12 taong ikinahihiya. Dala-dala ang kahihiyan sa sarili. Sa batas ng mga Hudyo, siya'y itinuturing na marumi. Hindi siya maaring basta lumapit sa maraming tao. Marahil matagal na siyang hindi nahahawakan ng may pagmamahal dahil itinuturing siyang marumi.
Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, kahit mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Jesus. Hindi niya niyakap si Jesus. Ang laylayan lamang ng kanyang kasuotan. At ano nangyari? Agad siyang gumaling. Pagkatapos ay humarap si Jesus sa kanya. Naramdaman niyang may kapangyarihang lumabas sa kanya. At sabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Pagdating naman sa bahay ng pinuno, hinawakan ni Jesus ang kamay ng batang babae at siya'y nabuhay. Sa dalawang himalang ito, may isang salitang bumabalot sa buong ebanghelyo. Paghawak. Paghawak. Hindi lamang paghawak ng kamay, kundi ang paghawak ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso, sa ating pagkatao. Sa isang banda, hinawakan ng babae ang laylayan ng kasuotan ni Jesus. Sa kabilang banda, si Jesus naman ang humawak sa kamay ng batang babae. Magkaiba ang direksyon ng paghawak. Ngunit, bagamat magkaiba ang direksyon, iisa ang bunga. At ano yon? Bagong buhay. At marahil ganito rin ang ating buhay. May mga pagkakataong tayo ang kailangang humawak kay Kristo. Meron din mga pagkakataon na tayo ang kailangang kumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit may mga sandali ring tayo ang hawak niya. Kapag hindi na natin kayang tumayo, kapag wala na tayong lakas para magpatuloy, kapag pakiramdam natin ay patay na ang ating pag-asa, kapag tila wala nang saysay ang ating mga pangarap, may banayad ngunit makapangyarihang paghawak ang Diyos na muling bumubuhay sa ating puso. Nakakalungkot lamang dalhin o isipin, no? Marami sa atin ang gusto ng himala. Ngunit ayaw namang lumapit kay Kristo. Gusto natin ng kagalingan, ngunit ayaw nating magdasal. Gusto natin ng kapayapaan, ngunit ayaw nating magpatawad. Gusto natin ng pagbabago, ngunit ayaw nating baguhin ang ating sarili. Parang gusto nating maranasan ang paghawak ni Jesus habang nananatili tayong malayo sa Kanya. Ngunit ipinapaalala ng ating ebanghelyo na ang pananampalataya ay laging may hakbang. Ang pinuno ay lumapit kay Jesus. Ang babae ay sumingit sa gitna ng napakaraming tao. Pareho silang gumawa ng hakbang ng pananampalataya para mapalapit kay Jesus. At doon dumating, doon nangyari ang himala. Kaya nga, ito yung naisabihin sa atin na napakahalaga ng ating ebanghelyo. Madalas, niisip natin na ang himala ay nagsisimula kapag hinawakan tayo ni Jesus. Hindi po. Sa kwento ng babaeng dinudugo, siya ang unang humawak sa laylayan ng kasuotan ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay hindi naghihintay ang Diyos na maging perpekto muna tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Ito yung malakas na mensahe. Ang kailangan lamang ay ang lakas ng loob na kumapit tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, at kapag ginawa natin iyon, matutuklasan nating matagal na pala niya tayong hawak. Mga kapatid, sa panahon ngayon, sa araw na ito,
Huwag nating kakalimutan itong salitang paghahawak. Kapag hinawakan natin si Kristo sa pananampalataya, matutuklasan nating hindi pala tayo kailanman binitiwan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Sapagkat sa kanyang paghawak, ang takot ay nagiging tapang, ang sugat ay nagiging kagalingan, at ang kamatayan ay nagiging bagong buhay. Kaya pagnilayan po natin, sama-sama nating suriin ang ating sarili. Saang bahagi ng ating buhay kailangan nating higit na kumapit kay Kristo upang maranasan ang kanyang mapagmahal na paghawak at bagong buhay na kaloob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hindi mo kami kailanman binibitawan. Hawakan mo ang aming kamay sa oras ng aming panghihina at turuan mo kaming kumapit sa iyo ng may buong pananampalataya. Naway maranasan namin araw-araw ang iyong mapagpagaling at bumubuhay na paghawak at maging daluyan din kami ng iyong pagmamahal sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.